Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Mahirap paniwalaan, pero minsan ang mga taong malalapit sa atin ay nakakasakit ng husto sa atin. Alamin natin ang kwento ni Julian, isang babaeng dumaan sa napakalungkot na sitwasyon. 6 na buwan na ang nakalilipas, dinala siya ng kanyang ina sa isang bahay ampunan at nangakong babalik siya para sa kanya pagkalipas ng ilang araw. Naghintay at naghintay si Julian, ngunit hindi na bumalik ang kanyang ina. Sinubukan niyang maghanap ng mga dahilan, iniisip na may nangyaring masama sa kanya. Sinabi ng ibang mga babae sa orphanage na hindi na babalik ang nanay ni Julian dahil nasa foster care sila. Ngunit hindi tumigil si Julian sa paniniwala at pag-asa. Lumipas ang oras at patuloy na naghintay si Julian kahit na matapos ang 1 taon, pagkatapos ng 3 taon, hanggang sa huling araw na umalis siya sa ampunan. Nang umalis siya at matuklasan na nasa ibang lungsod siya, 120 kilometro mula sa bahay, naunawaan ni Julian na inabando na siya ng kanyang ina. Dahil dito ay labis siyang nalungkot at nasaktan. Sa kabila ng lahat ng kanyang sakit, si Julian ay isang tahimik at masunurin na dalaga na laging nagtataka kung bakit siya iniwan ng kanyang ina sa kakaibang lugar. Kung noon ay mayroon silang komportabling buhay, siya ay nagpasya na gagawin niya ang lahat sa ibang paraan. Sa sobrang dedikasyon sa kanyang pag-aaral, namumukod tango si Julian at pinuri ng kanyang mga guro. Pagkatapos ng graduation, nakakuha siya ng internship sa isang kilalang kumpanya ng disenyo na minarkahan ang simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Sa kumpanya, nagtrabaho si Julian sa mga kagiliw-giliw na proyekto at matagumpay. Wala siyang gaanong kaibigan, ngunit naging kaibigan niya ang isang katrabaho na nagngangalang Paula na naging matalik na kaibigan. Gayunpaman, ang taong pinakamalapit kay Julian ay si Alexandre. Nagkita sila sa orphanage noong si Julian ay 11 at si Alexandre ay 13. Si Alexandre ay palaging nasa tabi ni Julian na sumusuporta sa kanya sa lahat ng oras. Sa kabila ng pagkakaroon ng bagong buhay, naramdaman pa rin ni Julian ang sakit ng pagtataksil mula sa taong pinakamamahal niya. Ngunit determinado siyang sumulong at makahanap ng kaligayahan sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Dumating sina Julian at Alexandre sa ampunan sa isang mahirap na oras, kung saan mahirap makibagay sa isang bagong lugar. Isang araw, pinalibutan ng matatandang lalaki si Alexandre na tahimik at ayaw makipag-usap kahit kanino. Nakita ni Julian ang eksena at ng buong tapang, nagpasyang tumulong. Lumapit siya at mariing sinabi, "Umalis ka rito." Natakot ang mga lalaki at nagsitakbuhan ng magbanta si Julian na tatawagan ng gurong si Carlito Gomez na kilala sa pagiging mahigpit at proteksyon sa mga menor de edad. Pagkatapos noon, lumapit si Julian kay Alexandre at malumanay na nagtanong, "Hi, are you okay? Sinaktan ka ba nila?" Si Alexandre, natatakot pa rin, ay sumagot ng oo, ngunit ayaw niyang manatili doon. Ipinaliwanag niya na malapit na siyang susunduin ng kanyang lola. Si Julian, na may kaunting pag-aalinlangan, ay nagtanong, "Sigurado ka ba? Ang mga pangako ng matatanda ay hindi palaging natutupad." Sinabi ni Alexandre na ang kanyang lola ay may sakit at inilagay siya sa ampunan habang siya ay gumaling. "Kapag gumaling na siya, susunduin niya ako," sabi niya. Si Julian, medyo malungkot at naiinggit, ay sumagot, "Nangako ang aking ina na susunduin din ako, ngunit 4 na taon na akong naghihintay at hindi siya dumating." Alexander wisely said, "Baka may nangyari sa kanya at hindi siya makakapunta." Pagkatapos ay ibinahagi niya na ang kanyang mga magulang ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan noong siya ay 2 taong gulang pa lamang at na ang kanyang lola ang nagpalaki sa kanya mula noon. "Wala akong ama," sabi ni Julian. "Namuhay kaming 2 ng nanay ko hanggang sa dumating si Guzman sa buhay namin at pumanaw ang nanay ko." Simula noong araw na yon, naging hindi mapaghihiwalay na magkaibigan sina Julian at Alexandre. Sama-sama nilang hinarap ang mga hamon ng ampunan, nangarap ng magandang kinabukasan at suportado ang isa't isa. Ang pagkakaibigang ito ay nagdulot ng pag-asa at lakas ng loob sa kanilang dalawa na nagpatibay sa kanila sa pagharap nila sa araw-araw na mga paghihirap.
Natuto silang magtiwala sa isa't isa, nakahanap ng ginhawa at lakas sa kanilang pagkakaisa, kahit na sa harap ng kahirapan, kahit na maraming pagsubok ang kanilang hinarap. Hindi tumigil sina Julian at Alexandre sa pagsuporta at pagtatanggol sa isa't isa. Palaging nandyan si Alexandre para protektahan si Julian mula sa mga lalaking nagtangkang mangistorbo sa kanya. At ganon din ang ginawa ni Julian para kay Alexandre, tinutulungan siyang makitungo sa mga babae. Sa kabila ng mga paghihirap, palagi silang magkasama at si Profesor Carlito Gomez ay isang mahusay na kaibigan, palaging tumutulong kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap. Nang umalis si Alexandre sa foster care upang pumasok sa universidad at ang kanyang lola ay namatay, si Julian ay isang mahalagang mapagkukunan ng emosyonal na suporta para sa kanya. Sa 2 taon na nasa orphanage si Julian nang wala si Alexandre, pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Nagbibilang siya ng mga araw hanggang sa katapusan ng linggo kung kailan niya makikita ang kanyang kaibigan. Noong 18 anyos na siya at umalis sa orphanage, masuwerte siyang tumira malapit sa apartment ni Alexandre. Ibig sabihin, araw-araw silang magkikita. Noong una nahirapan si Julian na mag-adjust sa bago niyang buhay, palaging nandyan si Alexandre para tulungan at suportahan siya. Nagsimula siya sa universidad at nakakuha ng isang kawili-wiling trabaho, ngunit palagi siyang nakakahanap ng oras para makasama ang kanyang kaibigan. Nagluto pa siya para sa kanya. Si Alexandre ay nagtrabaho bilang isang arkitekto at nakakatuwa kung paano pinili ng dalawa ang mga katulad na propesyon. Ngayon, excited si Julian dahil 25th birthday niya. Maghahapunan sila ni Alexandre sa kanilang paboritong restaurant sa gabi. Masaya siya dahil day off niya at maaari siyang matulog, naghahanda para sa hapunan. Habang nakahiga, nakaramdam ng kakaibang saya si Julian. Kahit na hindi siya mahilig magdiwang ng mga kaarawan, biglang tumunog ang telepono. "Hello, Julian Castro," sabi ng hindi pamilyar na boses ng babae. "Hi," mahinahong sagot ni Julian, nang hindi nag-aalala tungkol sa mga tawag mula sa hindi kilalang mga numero dahil maaari siyang maging kliyente sa salon kung saan siya nagtatrabaho. "Nais kang batiin ni Aphrodite ng isang maligayang kaarawan at imbitahan ka sa isang buwan ng libreng paggamot sa aming salon." Nagulat si Julian at nagpasalamat. "Maraming salamat." Ibinaba niya ang telepono na may malaking ngiti sa labi. Ang hindi inaasahang regalong ito ay ginawang mas espesyal ang iyong araw. Hindi na makapaghintay si Juliana na sabihin kay Alexandre ang balita at mag-enjoy sa mga treatment sa salon. Alam niyang sa suporta ng kanyang matalik na kaibigan, mas magiging maayos ang lahat. "I didn't know I had that option," nagulat na sabi ni Julian. Siya ay naging kliyente ng salon sa loob ng 2 taon at hindi pa niya ito narinig. Ipinaliwanag ng babae sa telepono. "Ang pagpipiliang ito ay para lamang sa aming mga customer na VIP, tulad mo." Excited si Julian. "What an amazing gift. Can I come today? I need to get my nails done and my hair cut," tanong niya. Sagot ng babae, "Oo naman. Paano kung 3 p.m.? Ngumiti si Julian at sinabing, "Perfect. See you at 3. Have a nice day." Tuwang-tuwa si Julian sa hindi inaasahang regalo. Samantala, ang telepono ay patuloy na nagri-ring na may mga tawag sa pagbati mula sa mga kasamahan. Halos hindi na siya makapunta sa banyo para maghilamos ng mukha at maligo. Ang dami niyang tawag. Maging si Paula ay tumawag upang batiin siya. Nang maligayang kaarawan, naiwan si Julian na nagulat at napakasaya. Habang sinasagot ni Julian ang mga tawag, sinimulan niyang isipin kung gaano kaperpekto ang araw. Na-visualize niya ang hapunan noong gabing iyon kasama si Alexandre. Naisip niya ang kanyang sarili na nagpapahinga sa salon kasama ang mga bagong treatment at nagpapasalamat siya na magkaroon ng mga ganoong espesyal na kaibigan. Sa katiyakang magsisimula ang bagong taon na puno ng magagandang sorpresa, inihanda ni Julian ang sarili para sa isang hindi malilimutang kaarawan. Nakatanggap si Julian ng hindi inaasahang tawag mula sa general manager ng kumpanya na bumati sa kanya at nag-alok ng isang linggong biyahe para sa 2 tao bilang gantimpala para sa kanyang mahusay na trabaho. Labis na naantig si Julian kaya tinanggap niya kaagad ang regalo kahit na alam niyang 3 buwan mula ngayon ang kanyang bakasyon. Ilang sandali pa, dumating ang isang messenger na may dalang malaking palumpon ng mga rosas na sinamahan ng isang romantikong card mula kay Alexandre, ang kanyang minamahal, na nag-imbita sa kanya sa isang espesyal na gabi. Napangiti si Julian nang makita ang mga rosas, inilagay sa isang vase at nabighani sa napakaraming sorpresa.
Pagkatapos mag-relax na shower at masarap na almusal, nagsimulang pumili si Julian ng kanyang damit para sa gabi. Sinubukan niya ang ilang piraso, ngunit wala sa kanila ang tila perpekto. Naalala niya ang mga araw sa orphanage na 2 lang ang damit niya at isang palda. Sa wakas, nakakita siya ng magandang damit at naghanda para sa espesyal na gabi. Sabik si Julian na sabihin kay Alexandre ang lahat ng kamanghamanghang mga sorpresa na natanggap niya. Nagplano silang pumunta sa paborito nilang restaurant para ipagdiwang ang kanilang kaarawan at pag-usapan ang biyahe. Sa sobrang kaligayahan, alam ni Julian na ito ang magiging isa sa pinakamagagandang araw ng kanyang buhay. Taon-taon, gustong-gusto ni Julian na pumili ng kanyang damit para sa party. Ngunit sa taong ito, gusto niya ng isang bagay na talagang espesyal, kaarawan niya noon, at gusto niyang hindi ito malilimutan. Pagkatapos magbihis, tumawag siya ng taxi at nag-shopping. Bumisita siya sa isang beauty salon para kunin ang kanyang mga kuko, ang kanyang buhok at ang kanyang makeup. Nang matapos siya, ay handa na siyang mag-party. Alam ni Julian na naghahanda si Alexandre ng isang sorpresa, ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Sumakay siya ng isa pang taxi papunta sa restaurant dahil wala pa siyang sasakyan. Pagdating niya, may nakita siyang itim na limousine na nakaparada sa entrance. Wow! May nagdiriwang ba ngayon? Napaisip si Julian, curious. Nagbayad siya ng taxi at pumasok sa restaurant. Pagpasok ay nasilaw si Julian. Ang lahat ng mga mesa ay natatakpan ng mga bulaklak at ang mga makukulay na lobo na may mensaheng happy birthday ay nakasabit sa kisame. Ang ganda, naisip niya. Hinahangaan ang dekorasyon. Sandaling inisip niya kung sino ang masuwerteng tao na tumatanggap ng hindi kapani-paniwalang party. Biglang sumulpot si Alexandre, nakasuot ng eleganteng dark blue na suite at may hawak na malaking bouquet ng bulaklak. "Mahal kong Julian!" Bulalas niya na nakakuha ng atensyon ng lahat. Naramdaman ni Julian ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. "Happy birthday! I wish you lots of happiness, love, and may all your dreams come true." Nakangiting sabi ni Alexandre. "Isa sa mga pangarap na natupad ko na para sa iyo. Lahat ng ito ay para sa iyo." Tumingin si Julian sa paligid, nagulat at nasasabik. Nagpatuloy si Alexandre. "Naalala ko ang panaginip mo noong bata ka patungkol sa mga lobo at bulaklak. Ikinalulungkot ko na hindi ko ito magawa noon, ngunit ngayon ay kaya ko na." Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mukha ni Julian. "Para sa akin ba ang lahat ng ito?" she asked, her voice breaking. Lumapit si Julian kay Alexandre at niyakap. Ito, nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang saya at pasasalamat. Nagsisimula pa lang ang party at alam niyang magiging hindi malilimutang araw iyon. Ang saya na napapaligiran ng mga kaibigan sa napakagandang lugar ay nagparamdam kay Julian na siya na ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Napangiti siya, alam, niyang ang pinakamagandang regalo sa lahat ay ang pagmamahalan at pagkakaibigang ibinahagi nila ni Alexandre. "Siyempre para sa iyo yan," nakangiting sabi ni Alexandre. "Salamat mahal, ito ang pinakamagandang regalo kailanman." "Ngunit hindi lang yon," sagot ni Alexandre. "Dekorasyon lang yan, dumating na ang totoong regalo." Curious at excited si Julian. "Sobrang saya ko sa lahat ng ito," sabi niya, habang may dumating na waiter at nagsilbi ng champagne. "Sa iyo, mahal na babaeng may kaarawan. At sa iyo, Alexander, isang tunay na kaibigan." Nag-toast at uminom sila ng champagne bago umupo para kumain. Biglang suminya si Alexandre sa waiter na bumalik na may dalang box na nakabalot sa festive bow. "Para sa iyo, buksan mo na," sabi ni Alexander. Tuwang-tuwa na binuksan ni Julian ang kahon para siyang bata. Sa bawat layer ng papel na inaalis niya, mas lalo siyang nababalisa. Sa wakas, nakakita siya ng magandang gintong pulseras at singsing. Ang regalo ay lalong nagpasaya kay Julian at hindi na siya makapaghintay na makita kung ano pa ang naghihintay sa araw na iyon. Napatingin si Julian kay Alexandre na nanlalaki ang mga mata. Mukhang hindi ordinaryong alahas, naisip niya, habang nakatingin sa makintab na singsing. Bago pa man siya makapagsalita, nagsalita si Alexandre na may maningning ng ngiti. "Julian, ikaw ang pinaka-espesyal na tao sa akin. Will you marry me?" Nagulat si Juliana na muntik na siyang mahulog sa kinauupuan niya. "Oo, syempre oo, Alexandre," sagot niya na may luha sa tuwa sa mga mata. "Huray! Sabi niya oo!" Sigaw ni Alexandre at nagpalakpakan ang buong restaurant. Nagyakapan, nagtawanan at nagsayaw sila sa musika.
Si Julian ay palaging may labis na pagmamahal kay Alexandre na iniisip na siya ay tulad ng isang kapatid. Ngayon, natuklasan niya na siya ay ganap na mali. Itinago din ni Alexandre ang kanyang nararamdaman, natatakot na masira ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit, sa mahiwagang gabing iyon, habang magkasama silang nagsasaya at nagtatawanan, napagtanto nila kung gaano karaming oras ang kanilang nasayang nang hindi nila pinag-uusapan ng lantaran ang kanilang nararamdaman. Lahat ng ito dahil hindi tayo nag-uusap noon, nakangiting sabi ni Julian. Huwag na tayong magtago ng kahit ano, okay? Natapos si Alexandre. Masigasig na sumang-ayon si Julian at nangako ang dalawa na palaging magiging tapat sa isa't isa. Mula sa sandaling iyon, wala nang mga sikreto sa pagitan nila. Tanging pag-ibig at maraming pakikipagsapalaran sa hinaharap. Nagpatuloy ang pagdiriwang na may sayawan at tawanan kasama ang mga kaibigan at pamilya. Sina Julian at Alexandre ay nabubuhay sa isang pangarap noong bata pa na sa wakas ay natupad na. Nang matapos ang party at lumabas na sila ng restaurant, may naghihintay na itim na limousine sa entrance. Para sa atin ba ito? Nagtanong Julian, delighted. Of course, sagot ni Alexandre sabay yakap sa kanya at iginiya papunta sa sasakyan. 2 oras silang naglibot sa lungsod, nililibang ang bawat sandali bago bumalik sa bahay ni Julian. Malapit na silang mabuhay ng isang espesyal na gabi, magsisimula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Makalipas ang 3 araw, umalis sila para mamasyal sa dagat. 1 linggo silang naglalakad sa dalampasigan at nagsasaya na para bang magkakilala silang muli. Mabilis na lumipas ang oras at nang bumalik sila, pumunta sila upang irehistro ang kasal. Pinili nila ang Setyembre 9 sa parehong araw na nagkita sila sa ampunan. Si Julian ay nagniningning, inaabangan ang pinakahihintay na sandali na ito. Sa araw ng kasal, inimbitahan nila ang ilang mga kasamahan sa trabaho, ang kapitbahay ni Julian at ang kanyang asawa, at si Carlito Gomez, ang nag-iisang kaibigan mula sa orphanage na hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang nakikipag-ugnayan. Ginanap ang kasal sa paborito nilang restaurant. Bagamat hindi ito isang malaking party, ito ay puno ng saya at saya. Pagkatapos ng seremonya, lumipat si Julian sa bahay ni Alexandre. Nagpasya silang ipagpaliban ang kanilang honeymoon hanggang sa susunod na taon at i-enjoy ang kanilang oras na magkasama. Mapayapa at masaya ang buhay ng mag-asawa. Magkasama sila kaya bihira silang mag-away. Minsan naisip ni Julian na napaka-perpekto ng lahat na tila isang panaginip. Lumipas ang 1 taon at nagpasya silang umupa sa apartment ni Julian para makatipid. Sa kanilang mga sweldo, natupad nila ang isang malaking pangarap, ang pagbubukas ng sarili nilang design office. Si Alexandre ang nag-asikaso sa mga kalkulasyon at pagpaplano ng mga bahay, habang si Julian ay nakatuon sa kanyang sarili sa disenyo at paglikha ng mga proyekto. Ang pagtutulungan ay isang tunay na pakikipagsapalaran. Gustong-gusto ni Julian ang pagguhit ng mga bahay at isipin kung paano maninirahan ang mga pamilya sa kanila. Habang tiniyak ni Alexandre na ligtas at perpekto ang bawat detalye, sila ay isang hindi kapani-paniwalang koponan na tinutupad ang mga pangarap at bumubuo ng isang magandang kinabukasan. Noong una, mahirap ang pagtatrabaho sa bahay. Kaunti lang ang mga customer at nakakatakot, ngunit nagbunga ang kanilang pasensya at pagtitiyaga. Pagkatapos 1 araw, hiniling sa kanila ng isang mahalagang kliyente na ayusin ang bahay ng kanyang mga magulang. Nagsumikap sila at pagkaraan ng 1 linggo, naaprubahan ang proyekto. Noon nagkaroon ng magandang ideya si Alexandre. Julian, how about we create our own projects? We need to find a construction company to collaborate with us and move forward. Tuwang-tuwang sagot ni Julian. That's a great idea. Let's try it. At sa gayon, taglay ang tapang at maraming pagmamahal, handa sila sa mga bagong hamon at pakikipagsapalaran ng magkasama. Nagsimula sina Julian at Alexandre ng isang maliit na kumpanya ng konstruksyon na napakabilis na lumago, na may dedikado at napakatalino na koponan. Tuwang-tuwa sila sa tagumpay ng negosyo, ngunit hinarap ni Julian ang isang hamon. Gusto niyang magka-baby. Kahit na matapos ang 1 taon ng pagsubok, hindi sila nagtagumpay. Kinumpirma ng doktor na nasa mabuting kalusugan si Julian, ngunit iminungkahi na sumailalim din si Alexandre sa pagsusulit. Medyo nag-alinlangan si Alexandre, pero sa huli ay pumayag na rin si Julian. Para makapag-relax at mag-enjoy ng ilang oras na magkasama,
Nagpasya silang ipagdiwang ang kaarawan ni Julian sa isang espesyal na paglalakbay. Sa papalapit na kaarawan ni Julian, nagkaroon ng magandang ideya si Alexandre. Bakit hindi imbitahan ang work team sa isang party sa isang restaurant? Si Julian ay minamahal ng lahat na magiliw na tinawag siyang ang aming ina na si Julian para sa kanyang kabaitan at katarungan. Sa araw ng party, kailangang kunin ni Julian ang isang damit na na-order niya mula sa isang katalogo. Naiinip na sinabi ni Alexander, "Masyado kang nagtatagal, honey. Go get your dress and let's go. I'll meet you at the car." Si Julian, puno ng kaligayahan, ay nakilala si Alexandre sa kotse at handa silang ipagdiwang ang kanyang kaarawan at ang magandang buhay na binuo nilang magkasama. Alam nila na sa pagmamahal at suporta sa isa't isa, maaari nilang harapin ang anumang hamon. Sa kabila ng mga pagsubok na nagsasaad na pareho silang magkakaanak, hinintay ni Julian si Alexandre sa parking lot. Alam niyang minsan ay nahuhuli siya. Napangiti siya nang sa wakas ay dumating. Iniisip na isang araw ay matututo siyang maging mas maagap. "Sorry for the delay," sabi ni Alexandre. Masuyong niyakap si Julian. "Sana hindi problema yon." Tumawa si Julian at sumagot, "Tara na, baka malate tayo sa salon." Dumating sila sa oras at sinubukan ni Julian ang damit na napakaganda. Ang damit ay naka-highlight sa kanyang mga ari-arian at itinago ng mabuti. Ang labis na pounds na iniwan ng kanyang nagliliwanag. Masaya, bumalik siya sa kotse at inilagay ang bag na may damit sa backseat. "Sa labas tayo magdi-dinner," mungkahi ni Alexander. "Wala akong gana magluto ngayong gabi." Masayang tinanggap ni Julian. "You read my mind. Saan mo gustong pumunta?" "How about an Italian pizzeria? I'm dying for pizza," sabi ni Alexandre habang nagmamaneho sila sa lungsod. Pinag-usapan nila ang mga lugar na gusto nilang puntahan at binanggit ni Alexandre ang isang maliit na bayan sa Hilaga na kilala sa likas na kagandahan nito. Pinangarap ni Julian na bisitahin ang nakamamanghang rehiyon na ito. "Wala kang ideya kung gaano ito kaganda," sabi ni Alexandre. "Kanina pa kita sinusubukang kumbinsihin na pumunta, pero lagi mong sinasabi na masyado tayong abala." "Totoo naman," sagot ni Julian. "Pero ngayong kaya na namin ang biyaheng ito at may oras kami. Hindi na ako makapaghintay na pumunta kami." Nasasabik siya, ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang maliwanag na ilaw at malakas na impact ang sumabad sa kanilang pag-uusap. Nalito si Alexandre at nang imulat niya ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang silid ng ospital, kasama ang isang lalaki na humigit kumulang 40 taong gulang sa tabi niya, na nakakast ang kanyang binti. "Sorry, saan tayo?" tanong ni Alexandre sa mahinang boses. "Gising ka na pala," nakangiting sabi ng lalaki. "Nasa ospital tayo, kuya." Si Alexandre, nag-aalala, ay nagtanong, "Paano ang aking asawa? Ano ang nangyari sa kanya?" "Don't worry, the doctor will explain everything to you," sagot ng lalaki sabay pinindot ang call button. Habang naghihintay, iniisip ni Alexandre kung kumusta na si Julian at kung ano na ang nangyari sa kanila. Ang dapat sana ay isang gabi ng pagdiriwang at mga pangarap ay napuno na ngayon ng kawalan ng katiyakan at pag-aalala. Wala pang isang minuto, may nurse na sumugod sa kwarto. Nang makita niyang nagising na si Alexandre, tumakbo siya palabas, sumisigaw na tumawag ng doktor. Binuksan ni Alexandre ang kanyang mga mata at tinawag si Dr. Valverde. Maya-maya pa ay pumasok na ang doktor sa kwarto at nilapitan siya ng may pag-aalalang tingin. "Naalala mo ba ang iyong pangalan?" tanong ng doktor. Isang ungol ang tugon ni Alexandre. "Of course I do, I'm Alexandre. And please don't scream. Sobrang sakit ng ulo ko." "Oo, alam ko ang apelyido mo, doktor. Santoro ito. Ngayon, nasaan ang asawa ko? Anong nangyari sa kanya?" tanong ni Alexandre na puno ng pag-aalala. Ang pangalan niya ay Julian. "Nasa katabing kwarto siya," sagot ng doktor. Sinusubukang pakalmahin si Alexandre. "Mas malala ang injury niya kaysa sa iyo. The impact was mainly on her side. Aalagaan namin siya sa abot ng aming makakaya. She will survive, but the treatment will take some time." Gumaan ang pakiramdam ni Alexandre nang marinig na buhay si Julian, ngunit nababalisa pa rin siya. "Doktor, hayaan mo muna akong makita siya kahit sandali lang. Birthday niya, April 20. Pakiusap niya. Bumaba ang tingin ang doktor at bumuntong hininga. "She's still unconscious. I'm sorry but I can't let you see her right now," aniya. "Pero mas kailangan niya ako ngayon," giit ni Alexandre.
Sabay tayong lumaki sa orphanage. We are all we have for each other. Please let me in. Nag-alinlangan ang doktor, ngunit nagsalita ang katabi niyang nurse. Dr. Valverde, marahil ay mabuti, nahayaan siyang makita si Julian sa loob ng ilang minuto. Nangako siyang hindi siya magdudulot ng gulo. Sumang-ayon ang doktor, ngunit matatag. Okay, 5 minutes lang, pero hindi hihigit yan. Nagpasalamat si Alexandre sa nurse at nagtungo sa kwarto ni Julian. Habang naghihintay, nakaupo sa wheelchair. Dumungaw sa bintana si Alexandre at naisip, how ironic. Namatay ang mga magulang ko sa isang aksidente at ngayon ay may pinagdadaanan din ako. Pero at least buhay ako at ang pinakamahalaga ay ganun din si Julian. Nang sa wakas ay dumating na ang nurse, nasa bedside na ni Julian si Alexandre. Ang bilis mo, komento niya. Kumusta ang pakiramdam mo? Napatingin si Alexandre sa binti niyang nakabenda at sumagot, parang ang daming painkiller ang binigay. Nila sa akin, wala akong nararamdaman. Uwi na tayo, Julian. Sumakay si Alexandre sa wheelchair at lumabas ng kwarto. Tinulak ang cart sa kwarto ni Julian. Pagdating niya doon ay nakita niya ang kanyang asawa na may malaking pasa sa pisngi at balikat. Nakakakilabot ang pagkakahagis sa kanyang braso at lumubog ang kanyang puso. Nurse, anong nangyayari sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Alexandre. What you see is not as serious as it seems. She will recover in a few weeks. But she has a spinal injury and the doctors are deciding the best treatment now. The most important thing is that she is alive. Paliwanag ng nurse. Ang mga salitang ito ay lalong nagpahirap kay Alexandre. Anong ibig sabihin ng spinal cord injury? Hindi naman binanggit ng doktor. Malulumpo ba si Julian? Tanong ni Alexander na puno ng pag-aalala ang boses. Inaasahan niya ang isang sagot na maghahatid ng kaunting pag-asa, ngunit nakaramdam siya ng buhol sa kanyang tiyan nang marinig ang paliwanag. Tumingin ang nurse kay Alexandre na seryoso ang mukha. Hindi pa rin namin masasabi ng eksakto kung ano ang nangyari. Ngayon ay gagawa kami ng bagong MRI. Darating ang aming head neurosurgeon upang suriin si Julian at magpasya ng pinakamahusay na paggamot. Malamang na kailangan niya ng ilang mga operasyon sa likod, paliwanag niya. Ito ay magiging isang mahabang proseso at kakailanganin mong maging matiyaga. Huminga ng malalim si Alexandre at sinubukang maging kalmado. Naiintindihan ko. Nagpapasalamat ako sa pagsasabi mo sa akin ng totoo. Ang mahalaga ay buhay siya. We will face this together, God willing, he said, trying to stay strong. Maria, maaari ba akong manatili sa kanya ng 5 minuto? Magiliw na tanong ni Alexandre sa nurse. Siyempre, pero huwag kang gagalaw nang wala ako. Sagot ni Maria bago lumabas ng silid. Umupo si Alexandre sa tabi ni Julian, hinawakan ang kamay niya at nagsimulang magsalita ng mahina. Honey, happy birthday. This is a special day, you need to wake up. We will get through this together. I love you so much and I can't live without you. Please wake up and tell me you love me. Everything is going to be okay. Pagmamakaawa niya. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mukha, habang nagsasalita siya, naramdaman ni Alexandre ang bahagyang paghawak sa kanyang mga daliri. Si Julian iyon, tumutugon sa kanyang paghipo. Maria, kinamayan niya ako. Umaasa na bulalas ni Alexandre. Nang bumalik sa kwarto ang nurse, si Maria, na nagulat, ay mabilis na umalis upang humingi ng karagdagang tulong. Sa loob ng ilang minuto, 3 doktor at 2 nurse ang nasa silid. Inaalagaan si Julian at hiniling kay Alexandre na maghintay sa labas. Sabik na nakatayo si Alexandre sa silid, pakiramdam na bawat minuto ay tila walang hanggan. Nang pumasok, si Dr. Guzman Valverde, nakita ni Alexandre ang kaseryosohan sa kanyang mga mata at napagtanto niyang may nagbabago. Nagkamalay si Julian. You were right, Alexandre. Your presence made a difference, sabi ng doktor. Saglit na iniwas ang mga tanong ni Alexandre. Ipinaliwanag niya na si Julian ay nagkaroon ng malubhang pinsala sa gulugod at kakailanganing sumailalim sa isang bagong MRI sa lalong madaling panahon. Ang neurosurgeon ang magpapasya sa mga susunod na hakbang. Kahit na ang sitwasyon ay medyo komplikado, pinilit ni Alexandre na itago ang kanyang pagkabalisa at ang tanong na higit na nag-aalala sa kanya ay malapit nang itanong, Doc, tell me honestly, makakalakad na ba siya ulit? Bumuntong hininga ang doktor at umupo sa tabi ng kama. Hindi pa natin masasabing sigurado, kailangan nating hintayin ang resulta ng pagsusulit. Pagkatapos nito, baka magkaroon tayo ng mas magandang ideya kung ano ang ating kinakalaban. Naiintindihan ko,
Sagot ni Alexandre, nakatingin sa mga mata ng doktor. Kahit anong mangyari, mahal na mahal ko siya at mananatili ako sa tabi niya. Napakahalaga nito, sabi ni Dr. Guzman. Tinapik si Alexandre sa balikat. Hindi ito magiging madali, ngunit haharapin mo ito ng magkasama. Mag-isa sa silid, si Alexandre ay nalubog sa kanyang mga iniisip. Hindi pa ako nakaharap ng ganito kalaking kahirapan. Nang ibabaw sa kanya ang takot na mawala si Julian at pakiramdam niya ay nasusuka siya. Kailangan niyang manatiling matatag at huwag hayaang makita ni Julian ang kanyang kawalan ng pag-asa. Kailangan niyang ipakita sa kanya na naniniwala siya sa lakas nito at nasa tabi niya sa bawat hakbang. Habang sinusubukan niyang pakalmahin ang kanyang iniisip, pumasok si Maria sa silid na may pag-aalalang ekspresyon. Nilapitan niya si Alexandre at sa isang nabulunan na boses ay nagsabi, "Alexander, ako, may masamang balita. Naputol ang kanyang spinal cord. Kakailanganin niya ang isang napakakomplikadong operasyon at walang mga garantiya tungkol sa kahihinatnan." Nakaramdam ng lamig si Alexandre sa kanyang gulugod nang marinig niya ang mga salita ni Maria. Alam niyang mahirap ang daraanan, ngunit alam din niya na ang lakas ng pag-ibig ay maaaring gumawa ng pagbabago. Inihanda niya ang sarili na harapin ang anumang dumating, desididong manatili sa tabi ni Julian kahit anong mangyari. Ang mga salita ni Maria ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Alexandre na parang isang eko sa malayo, para siyang binagsakan ng napakalaking bigat at nagsimulang tumulo ang mga luha niya. Halos hindi na niya marinig ang iba pang salita ng nurse, ang sakit na nararamdaman niya. Sanay na si Alexandre na harapin ang mga paghihirap, ngunit walang kumpara sa lungkot na nararamdaman niya ngayon. Ang huling pag-iyak niya ay sa bahay ampunan, noong nag-away sila ni Julian. Pero ngayon, parang mas matindi ang sakit. Sa wakas, nakakuha siya ng permiso na makapasok sa kwarto ni Julian. Sinubukan niyang mag-ipon ng lakas para pasayahin siya, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Noon pa man ay nababasa ni Julian ang iyong emosyon sa pamamagitan lamang ng iyong mga mata at ekspresyon. Nang pumasok si Alexandre sa kwarto at lumapit sa higaan ni Julian, hinawakan niya ang kamay nito at sinubukang magsimula ng usapan. "Hi Julian," panimula niya, ngunit pigil-pigil ang mga salita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin para i-comfort siya. Tumingin sa kanya si Julian na may lungkot sa mga mata. "Hi Alexandre," sagot niya sa malambing na tono. "We're in this together. We'll get through this together." Sinubukan ni Alexandre na maging optimistic, ngunit tila hindi naniniwala si Julian. "Sa tingin mo ba kakayanin mo ito?" tanong niya, na may pag-aalalang tingin. "Of course," matigas na sagot ni Alexandre. "Narinig ko minsan na kapag gusto mong mabuhay, walang kapangyarihan ng gamot. Gusto mong mabuhay, di ba? Hindi mo ako iiwan, Julian." Pilit nang ngumiti si Julian at tumalikod. "Alam mo, siguro mas patas kung hihiwalayan mo ako," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng sakit. "Ayokong makita mo akong ganito nahihirapan." "Kalokohan iyon," sabi ni Alexandre na may determinasyon. "Hindi kita hihiwalayan. Wala pang ang usapan. Iyon. We have enough resources to make sure your life is comfortable." Nairita si Julian. "Kahit habang buhay kong gumamit ng wheelchair, hindi mo ba naiintindihan? Hindi nila sinabi sa'yo ang lahat. I hate it when you pity me." "I don't need your pity. I need your love." Nagulat si Alexander. "Julian, sinasabi mo ba na kung ikaw ang nasa posisyon ko, iiwan mo ako?" Tinitigan siya nito ng mariin. "Of course not. Then why do you think that about me?" "Iba kasi, sa lalaki." Frustrated na sagot ni Julian. "Sino nagsabi sa'yo niyan? Sa tingin mo ba hindi kayang magmahal ng totoo ang mga lalaki? Lahat ng lalaki ay traidor?" Iritadong tanong ni Alexander. "Hindi iyon ang ibig kong sabihin," paliwanag ni Julian. "Ang mga lalaki ay may sariling mga pangangailangan at hindi palaging tapat sa mahabang panahon." Sinubukan ni Alexander na ipaliwanag ng maingat. "Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng tao ay ganon. We can consider other options like surrogacy or adoption. Ang importante, we're in this together," he continued, trying to comfort Julian. Maluha-luha ang sinabi ni Julian. "Siyempre, kalokohan. Hindi ko maintindihan kung paano mo maiisip na lolokohin kita. At tandaan mo, malalampasan natin to." Makalipas ang isang linggo, sumailalim si Julian sa operasyon. Ngunit ang mga resulta ay hindi inaasahan ng mga doktor. Sa isang check-up sa neurosurgeon, natuklasan nila ang isang tumor sa kanyang gulugod.
Pagod na pagod si Julian. I don't want any more surgeries. I've been in the hospital for over a year. I'm tired. I want to go home, she said, her voice full of despair. Niyakap siya ni Alexandre ng mahigpit. Ramdam niya ang bigat ng mga sinabi niya at ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang puno ng hamon ang hinaharap, ngunit determinado siyang harapin ang bawat isa sa tabi ni Julian. Nagkaroon pa rin sila ng isa't isa at sa gayon, makakahanap sila ng lakas upang harapin ang anumang dumating. Sinubukan ng doktor na pakalmahin si Julian na nagpapaliwanag. Kailangan nating malaman kung anong uri ng tumor ito. Mahalagang malaman kung ano ang susunod na gagawin. Pero napagod si Julian at sinabing, ayoko nang dumaan dito. Gusto ko na lang umuwi. Pakiramdam niya ay ito ay isang desisyon mula sa isang mas mataas na kapangyarihan na kung saan ay nagpapataw ng problema pagkatapos ng problema sa kanyang buhay. Ganito dapat, pagtatapos niya, nagbitiw tawag ni Julian kay Alexandre, puno ng panghihina ng loob ang boses. Please take me home. Hindi ko na kaya. I want to go home. Isang espesyal na sorpresa ang inihanda ni Alexandre para kay Julian. Pinago niya ang kanilang tahanan upang ito ay ganap na naangkop sa kanilang mga bagong pangangailangan. Pagdating, nila doon tuwang-tuwa si Julian. Honey, uuwi na ba talaga tayo? Tanong niya. Nagniningning ang mga mata niya sa gulat at saya. Oo, Julian, sagot ni Alexandre na may matamis ng ngiti. You've been amazing this whole time. I've never done anything like this before, he said, trying to cheer her up. Nang sumunod na taon, nakibagay si Julian sa kanyang bagong gawain sa bahay. Bagamat iba ang kanyang buhay, sa mas maraming hamon sa paglalakad, nakahanap siya ng mga paraan upang makalibot sa isang walker kapag kailangan niya. Tinulungan siya ni Florencio na lumabas ng kotse at pumasok sa bahay na masigasig na ipinakita ang bawat silid, ang maluwag na sala, kusina, malapit na banyo at ang kanilang silid tulugan. Ginalugad ni Julian ang lahat ng may pagkamausisa. Ano naman ang pinto dito? Tanong ni Julian sabay turo sa isang hallway. Ito ang opisina mo. Akala ko gusto mong ituloy ang trabaho. Paliwanag ni Alexandre na ipinakita ang espasyo. Oo, gusto kong magtrabaho. Nakangiting sagot ni Julian. Ipinakita rin ni Florencio ang guest bedroom at ang banyo sa tabi. At ito ang silid ng dalaga. Aniya, nang mapansin na medyo hindi nasisiyahan si Julian. Teka lang, wag ka nang magalit. Nag-hire ako ng tutulong sa atin kasi ang hirap gawin ng mag-isa, dagdag ni Alexandre. Maaari ko bang piliin ang tao? Tanong ni Julian. Of course, pero may nasa isip na ako na pwede mong makilala, sagot ni Alexandre. Ilang taon na siya? Curious na tanong ni Julian. Siya ay 52 taong gulang, sagot ni Alexandre. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa. Sinubukan niyang bigyan ng katiyakan. Hindi alam ni Julian na pumili si Alexandre ng isang katulong na may espesyal na karanasan sa medikal. Si Blanca, ang bagong empleyado, ay dalubhasa sa pangangalaga sa mga taong may espesyal na pangangailangan at hiniling ni Alexandre sa kanya na huwag banggitin ang kanyang medikal na background. Nagustuhan ni Julian si Blanca na mabait at palakaibigan, at ang dalawa ay gumugol ng maraming oras sa pag-uusap habang umiinom ng tsaa sa sala. Si Blanca habang nakikipag-usap ay tinanong si Julian kung naisip na ba niyang hanapin ang kanyang biolohikal na ina. Nag-alinlangan si Julian, iniisip kung paano niya ito haharapin at maipahayag ang kanyang damdamin ng galit at pag-abandona. Iniisip niya kung may maaaring magbago. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Julian at tinawagan si Blanca. Nag-aalala sa kanyang kalusugan. Nagsisi siya na hindi naalis ang tumor nung nagkaroon sila ng pagkakataon. Sinikap siya ni Blanca na aliwin, na sana ay gumaling siya nang walang mas maraming operasyon o masinsinang paggamot. Makalipas ang 1 linggo, nagsimulang mawalan ng lakas si Julian sa kanyang mga braso at tuluyang tumigil sa paggana ang kanyang mga binti. Siya ay nasiraan ng loob at tumangging kumain o lumipat. Nakita ni Blanca ang lungkot sa mga mata ni Julian at alam niyang may kailangan siyang gawin. Julian, alam kong mahirap, pero kailangan nating lumaban ng sama-sama. Huwag kang susuko. Ngayon, sabi ni Blanca, hawak ang kanyang mga kamay na may pagmamahal at pag-asa. Parang nawala ng gana makipaglaban si Julian. Tahimik at malayo siya. Parang nasa malayo siya dito. Si Blanca, na nagmamalasakit sa kanya, ay sinubukang pasayahin siya
ngunit tila walang gumagana. Isang araw, habang nasa labas si Blanca sa pamimili, may nakita siyang isang matandang lalaki sa pintuan ng bahay. Lumingali nga siya sa paligid, parang may hinahanap. Maingat na lumapit si Blanca at nagtanong, "Excuse me, pwede ba kitang tulungan?" Pinagmasdan niyang mabuti ang lalaki, sinusubukang unawain ang dahilan ng pagdalaw nito. "Hinahanap ko si Julian Castro. Dito ba siya nakatira?" Tanong ng lalaki na may malumanay na tono ng boses. Nagulat si Blanca nang marinig ang pangalan ng dalaga ni Julian. Dito nakatira si Julian Santoro Castro dati, oo. Bakit mo siya hinahanap?" Curious na tanong ni Blanca. "I love her. Matagal na kaming close ni Julian. Can I talk to her?" Tanong nung lalaki na parang wala naman siyang masamang intensyon. Medyo nag-alinlangan si Blanca, maingat na tinasa ang lalaki. Mukha siyang sinsero at parang walang panganib. "May sakit si Julian, pero pwede naman tayong mag-usap sa loob ng bahay." Pagpapasya ni Blanca na dinala siya sa kusina. Habang naghahanda ng kape, umupo sa mesa si Blanca at ang lalaki. Nagpakilala ang lalaki. "My name is Daniel Domingo. Nice to meet you. I'm Blanca. Pero bakit ngayon mo gustong makita si Julian?" Hindi siya masyadong open sa mga bisita, ani Blanca, na medyo nagdududa pa rin. Tumingin si Daniel kay Blanca ng seryosong tingin. "Actually, I'm Julian's father," prangka niyang sabi. Laking gulat ni Blanca na muntik na niyang mahulog ang tasa ng kape niya. "Dad? At nasaan ka nung si Julian ay nasa ampunan? Dumaranas ng napakaraming kahirapan. Nangangailangan ng isang mula sa kanyang pamilya." Naguguluhan at nag-aalalang tanong ni Blanca. "Sandali lang, huwag kang magmadaling husgahan ako. 2 months ago ko lang nalaman ang tungkol sa kanya. Let me explain everything, and then you decide if to blame me or not." Tanong ni Daniel na may kalmadong tono. "Nakipag-date ako sa nanay ni Julian, maraming taon na ang nakalilipas at mahal na mahal ko siya. Pero pumili siya ng ibang lalaki, isang taong mas maraming pera. Nalungkot ako at nagpasya akong umalis sa lungsod upang subukang makalimot. Napunta ako sa ibang bansa, nagtrabaho at kumita ng pera. At pagbalik ko sa bansa, pumunta ako sa kabisera, kung saan ako nakakuha ng trabaho sa isang rehabilitation clinic." Paliwanag ni Daniel. 2 months ago, tinawagan ako ng kapatid ko na nakatira pa rin sa aking hometown. Sinabi niya sa akin na ang ina ni Julian, si Monica Castro, ay desperadong naghahanap sa akin. Nagulat ako dahil wala akong kontak kay Monica mula nang ako ay tinanggihan. Sinabi sa akin ng aking kapatid na babae na si Monica ay may terminal na cancer at gusto niyang makipag-usap sa akin tungkol sa kanyang anak na babae. Patuloy ni Daniel na may luha sa mga mata. "Noong nakilala ko si Monica, ibang-iba siya. Umiiyak. Sinabi niya sa akin na namamatay na siya at gusto niyang bumawi sa ginawa niya kay Julian. Inamin ni Monica na malapit na niyang abandonahin si Julian. Pero nagbago ang isip niya at gustong humingi ng tawad bago siya mamatay." Daniel revealed, his voice breaking. "Tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinabi sa akin ng mas maaga at kung bakit hindi niya ako binibigyan ng kustodiya ni Julian kung ayaw niya sa kanya. Sinabi niya sa akin na hindi niya ito iniisip noong mga oras na iyon. Ngunit ngayon ay gusto niyang mahanap ko siya," paliwanag niya. Nakinig ng mabuti si Blanca, lumambot ang puso sa malungkot na kwento ni Daniel. Napagtanto niya na marahil ay talagang nagsisisi siya at gusto niyang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Pagkatapos, sinabi ni Daniel kay Blanca na sinabi sa kanya ni Monica, ang ina ni Julian, kung saang orphanage na iwan si Julian at sa anong taon. May apelyido siyang Castro, parang Monica. Paliwanag ni Daniel na may malungkot na tingin. Hiniling sa akin ni Monica na hanapin si Julian, humingi ng tawad at sabihin sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa kanyang mahirap na buhay. Tahimik na pinakinggan ni Blanca ang lahat. Naramdaman ang bigat ng mga salita. "Guts, I really don't know if Julian will be able to forgive this. It's a very sad story," pagsang-ayon ni Blanca. "At anong gagawin mo ngayon? Sasabihin mo ba kay Julian ang buong katotohanan?" Tanong niya na curious kung ano ang binabalak ni Daniel. Biglang dumating si Daniel Domingo sa buhay ni Julian na dumaranas ng malubhang problema sa kalusugan. Kinabahan si Blanca na nag-aalaga kay Julian. Hindi pa nakikilala ni Julian si Daniel at hindi niya alam kung ano ang aasahan. Gayunpaman, nagpasya si Blanca na sabihin kay Daniel ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa sitwasyon ni Julian, na natatakot sa magiging reaksyon ni Julian. Noong araw na iyon, napakasama ng pakiramdam ni Julian.
At nag-aalala si Blanca. Tumawag ng doktor at sinabihan si Daniel na pumunta sa lalong madaling panahon. Pagpasok ni Daniel sa kwarto ni Julian, magkahalong kaba at lungkot ang naramdaman niya nang makitang nasasaktan ang anak. Determinado siyang tumulong, pinagmasdan niyang mabuti si Julian, sinusubukang unawain ang sakit nito. Sinubukan ni Julian na igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit ito ay mahina at manhid. Hindi na niya naramdaman ang kanyang mga paa mula noong isang aksidente na nagdulot ng tumor sa kanyang gulugod. Nagulat si Julian na nang malaman na alam ni Daniel ang tungkol sa kanyang aksidente. Ipinaliwanag ni Blanca ang sitwasyon kay Julian sa kabila ng unang pagkalito. Nakahiga sa kama, sinabi ni Julian sa kanyang ama na estranghero pa rin sa kanya ang mga detalye ng mga operasyon at kung paano lumala ang kanyang kondisyon. Sa paglipas ng panahon, gustong malaman ni Daniel, ang ama na hindi inaasahan, kung bumuti si Julian pagkatapos ng mga operasyon. Kinumpirma ni Blanca na mayroong ilang mga pagpapabuti tulad ng bahagyang pagbawi sa sensitivity. Si Daniel nagulat ay nagpasya na suriing mabuti si Julian. Tinulungan niya itong lumingon para makita niya ang likod kung saan nawala ng pakiramdam si Julian. Marahang diniin ni Blanca ang likod ni Julian para mas maintindihan ang kalagayan nito. Pagkatapos gumawa si Daniel ng isang nakakagulat na pangako. Sinabi niyang matutulungan niya si Julian na maglakad muli. Napahanga si Blanca sa saad, habang si Juliana naman ay nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Anong pangalan mo? Medyo sarkastikong tanong niya. Ipinakilala ni Daniel ang kanyang sarili bilang si Daniel Domingo at si Julian na sinusubukang mabawasan ang tensyon ay nagbiro na maaari siyang maging Santa Claus. Pagod na siya sa mga maling pangako. Ipinaliwanag ni Daniel na siya ay isang iginagalang na doktor sa rehabilitasyon sa klinika ng kabisera. Tumingin sa kanya si Julian, nagulat at hindi sigurado kung mapagkakatiwalaan niya ang kanyang mga salita. Pero desidido si Daniel na makuha ang tiwala ni Julian. Para mapatunayang hindi lang siya nangangako, gumawa siya ng isang bagay na ikinatawa ni Julian sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Diniinan niya ang isang bahagi sa binti nito na ikinakiliti nito, isang sensasyong matagal na niyang hindi nararanasan. Napatingin si Julian kay Daniel ng may paghanga. Paano mo nagawa iyon? Tanong niya. Naiintriga. Ngumiti si Daniel, natutuwang napangiti si Julian. Alam niyang ginawa na niya ang unang hakbang para makuha ang tiwala nito. Habang humarap, si Julian sa malalaking hamon, may kakaibang mangyayari. Si Daniel ang doktor ng rehabilitasyon ay nagdala ng bagong pag-asa. Pinagmasdan ni Blanca ang kanyang tagapag-alaga, ang eksenang may halong pag-asa at pagdududa. Sinabi mo ba talaga sa kanya ang totoo? Tanong ni Blanca. Hindi pa rin sigurado sa hinaharap. Ngumiti ng malumanay si Daniel at sinabing, "Siyempre, tutulong ako. Hindi ko kayang magsinungaling sa sarili kong anak." Nakaramdam ng matinding ginhawa si Blanca nang marinig ito. "I'll be here on Sunday at 9 o'clock. We'll start with massages and exercises." Saad ni Daniel na determinadong tulungan. Si Julian kinabukasan dumating si Daniel sa tamang oras gaya ng ipinangako. Pagkatapos ng mainit at komportabling kape kasama si Julian, nagtrabaho na sila. Una, nagpamasahe si Daniel at pagkatapos ay nagpatuloy sila sa mga ehersisyo. Tuwang-tuwa si Julian na gumaling kaagad, ngunit pinaalalahanan siya ni Daniel na kailangang mabagal ang paggaling. "We want good results, not speed," he said, his voice encouraging. Pumayag naman si Julian na sundin ang utos ni Daniel. "I promise I'll do everything right," nakangiting sabi niya. Ngumiti pabalik si Daniel. "Great. Then let's work together to make you better," panghihikayat niya. Nagpasiya sina Julian at Blanca na magdaos ng mga sesyon ng pag-aaral tuwing Sabado at Linggo nang hindi nalalaman ni Florencio, ang asawa ni Julian. Desidido si Blanca na tulungan si Julian sa lahat. Sa pagitan ng mga masahe, ang mga ehersisyo kasama si Daniel at ang mga pag-aaral na pinangangasiwaan ni Blanca, nagsimulang maramdaman ni Julian ang isang maliit na pagpapabuti sa kanyang lakas at kalooban. Ngunit nagkaroon pa rin ng mga problema kay Florencio, lalo na sa kanyang madalas na pagliban dahil sa trabaho. Sa isang mahirap na gabi, si Julian ay umiyak ng husto, dama ang bigat ng kanyang mga paghihirap. Sa kabila ng mga paghihirap kay Florencio, nakadama ng kaaliwan si Julian sa dedikasyon ni Blanca at Daniel. Nagbigay ito sa kanya ng pag-asa at lakas upang magpatuloy. Kinabukasan, nang malaman ni Daniel na may mali,
Maingat niyang tinanong ang sakit na nararamdaman ni Julian. Binuksan ni Julian ang kanyang puso kay Daniel. Pinag-uusapan ang pag-aalala niya kay Florencio na hindi umuuwi noong nakaraang gabi na hindi karaniwan. Sinubukan ni Daniel na pakalmahin siya na sinabing si Florencio ay maaaring pagod lang at hindi kinakailangan na may kasamang iba. Ngunit si Julian, na puno ng kawalan ng kapanatagan, ay nagsalita tungkol sa kanyang takot na malaman na mayroon siyang isang nakatatandang anak na babae. Upang pasayahin siya, ibinahagi ni Daniel ang kanyang sariling kwento. Ikinuwento niya kung paano niya natuklasan ang pagiging ama pagkatapos ng maraming taon at kung paano rin siya natakot noong una. Hindi ka nag-iisa dito, Julian, sabi niya. Ang pagharap sa katotohanan ay maaaring nakakatakot, ngunit ito ang unang hakbang sa isang bagay na mas mahusay. Sa panibagong lakas ng loob mula sa mga salita ni Daniel, nagpasya si Julian na hindi na niya maantala ang katotohanan. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso, bumangon si Daniel at kumatok sa pinto ni Julian. Nang buksan niya ito, mariin siyang nagpakilala. "Hello Julian, I'm your father." Isang maigting nakatahimikan ang bumalot sa hangin habang nagtitigan. Ang mag-ama na hinihigop ang paghahayag. Si Julian, na may luha sa kanyang mga mata at labis na naantig, ay natuklasan na si Daniel ang kanyang ama. Sabay upo, ikinuwento ni Daniel ang kanyang buhay at si Julian, na naantig at nagpapasalamat, ay humingi ng yakap. Nakangiting tinanggap ni Daniel, pakiramdam na ang sandaling ito ay simula ng isang bagay na espesyal. "I've always wanted this." Pasasalamat na sabi ni Julian. "Salamat sa pagpunta sa akin, sa pakikinig sa akin at sa pagtanggap sa akin." Sa pagitan ng mga yakap at luha ng kaligayahan, ang mag-ama ay nagsimulang lumikha ng isang bagong buklod na puno ng pag-asa at pagmamahal. "I'm so grateful na dumating ka sa buhay ko sa tamang panahon," nakangiting sabi ni Julian. Si Alexandre, na nakikinig sa usapan, ay naging curious at medyo nalilito kung sino ang espesyal na taong ito. Habang nagpapasalamat si Julian sa kanya, nakarinig si Florencio ng boses ng lalaki sa video call at hindi niya maiwasang makaramdam ng lumalaking discomfort. "Stop thanking me. I love you and I'm doing everything I can to help you," wika ng boses ng lalaki. Inayos ni Julian na makipagkita sa kanya kinabukasan, ngunit hindi mapakali si Florencio at nag-aalala sa maaaring mangyari. "Anong oras ka papasok bukas?" tanong ni Julian, sinusubukang ayusin ang kanyang mga plano. "I'm not sure, dear. May aasikasuhin muna ako, but I should arrive between 10 and 11:30, sagot ng lalaki. "I'll call you or Blanca when I arrived. Now go to sleep, it's late. Good night. I love you," sabi ni Julian. At ang mga salitang ito ay lalong nagpabagabag sa pakiramdam ni Florencio. Si Florencio, na natupok ng madilim na pag-iisip tungkol sa posibleng pagtataksil ni Julian, ay kumuha ng mas maraming alak at nagpasyang haharapin siya sa susunod na araw. Kinansela niya ang kanyang trabaho para makauwi ng maaga at sorpresahin siya. Samantala sina Julian at Blanca, na walang kamalay-malay sa mga plano ni Florencio, ay masiglang nag-uusap sa almusal. Nahihiyang ipinagtapat ni Blanca ang kanyang interes kay Daniel, ang ama ni Julian. Natuwa si Julian sa paghahayag at nagpasya na imbestigahan ang sitwasyon ng mas malalim. Ang mga sesyon ng rehabilitasyon kasama si Daniel ay nagpapakita ng pag-unlad. Nakatayo si Julian at nakailang hakbang sa tulong ng isang walker. Bagamat hindi pa rin siya makatakbo, nagsisimula ng gumanda ang kanyang mga kamay. Nang tumawag si Daniel, ay tuwang-tuwa ang sinalubong ni na Julian at Blanca. Sa sobrang abala ni Blanca sa pagluluto, ay hindi niya napansin na dumating na si Alexandre. Nasa kwarto niya si Julian. Nag-aalalang sabi ni Blanca nang makita niya si Alexandre. "Bakit ka nandito?" Nagtatanong si Alexandre na may kahina-hinala. "Hindi ako makabalik sa maghapon," sagot ni Blanca na pilit tinatago ang kaba. Napagtanto ni Alexandre na may mali at nadagdagan ang tensyon nang matagpuan niya si Daniel. Nakatatapos lang ng massage session kasama si Julian. Blanca, trying to diffuse the situation, offered, "Gusto mo ba ng kape?" Ngunit galit na galit si Alexander at gusto ng mga sagot. "Nasaan ang asawa ko?" sigaw ni Alexandre habang papasok sa bahay. "Nasa kwarto ba siya o nakapunta na siya sa appointment niya?" tanong ni Blanca na pilit na kinalma. Ngunit nabalot ng galit si Alexander. Palagi niyang pinoprotektahan ang kanyang pamilya, lalo na si Julian.
Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, ay may nakita siyang mas ikinagalit niya. Hinawakan niya si Daniel at inihagis sa kama, sinuntok sa mukha. Si Daniel, lubos na nagulat, ay nahulog sa pagkatulala. Tumalon si Julian sa kama at pumatong sa kanya, tinakpan siya ng kumot. "Huwag mo siyang hawakan, siya ang tatay ko," sigaw ni Julian. Nagulat si Alexander. "Sino siya?" "Siya ang aking ama," ulit ni Julian, sinusubukang magpaliwanag. "Anong nangyayari? Sino itong lalaking ito?" tanong ni Alexandre. Sinusubukang intindihin ang sitwasyon. After taking some time to calm down, Blanca suggested, "We need to talk." Umupo ang lahat at ipinaliwanag ni Julian kung paano niya nakilala si Daniel, isang doktor na tumutulong sa kanyang paggaling. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga?" tanong ni Alexandre na naguguluhan pa rin. "Gusto kitang sorpresahin pero hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ayokong gumawa ng expectations," sagot ni Julian. Habang nag-uusap sila, si Daniel na nakatulala pa rin ay nakatingin kay Julian na may halong lungkot at lungkot. "I just want to help and be there for you," aniya, sinusubukang i-compose ang sarili. Ang sandali ay panahunan, ngunit isang pagkakataon din para sa lahat na makahanap ng isang bagong paraan ng pag-unawa at pagsuporta sa isa't isa. Huminga ng malalim si Alexandre, naramdaman ang bigat ng sitwasyon sa kanyang mga kamay. Nilingon niya si Julian na halatang kinilig sa pag-amin ni Blanca. Si Julian, na nahihiya, ay sinubukang ipaliwanag ang lahat, habang si Alexandre ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa hindi pagkakaalam tungkol kay Daniel Domingo ng mas maaga. Nalungkot si Julian nang makita kung paano nakaapekto kay Alexandre ang kanyang mga aksyon. Taos-puso, humingi ng paumanhin si Alexandre. Ipinaliwanag na ang kanyang pag-uugali ay nagmula sa pagmamahal na nararamdaman niya para sa kanya. Niyakap siya ni Julian at pumayag na ayusin ang sitwasyon sa kanyang ama. "Ano ang pangalan ng iyong ama?" tanong ni Alexandre. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Daniel Domingo," sagot ni Julian. "Then let's apologize to him." Pilit na ngumiti si Alexander. Umakyat si Julian sa upuan at, katabi si Alexandre, pumunta sa sala kung saan nagkakape sina Daniel at Blanca. Mabilis na tumayo si Blanca nang makita sila. "Daniel Domingo, patawarin mo kami. Wala kaming alam tungkol sa iyo at hindi namin akalain na ikaw ang ama ni Julian." Panimula ni Blanca na sinsero ang kanyang tono. Magiliw na ngumiti si Daniel Domingo. "Ayos lang. Gagaling naman si Julian bago ang kasal," anya sinusubukang i-assure ang lahat. Julian, wanting to ease the tension, joked, "Sana hindi dahil sa akin kaya kayo naghiwalay." Natatawang sagot ni Daniel, "Actually, I've never been married," revealing with a smile. Julian, intrigued, commented, "How interesting. Pero bibisitahin mo kami, di ba?" Daniel confirmed with a light tone, "Siyempre, basta mangako ka na hindi ka mag-aaway." Dahilan ng tawanan sa kwarto, si Blanca, medyo malungkot, ay nagtanong, "Iimbitahan din ba tayo?" Tiningnan siya ni Daniel ng mabuti at sumagot, "Oo, iimbitahan, Karen." He then joked, "Hindi pa tayo tapos sa inyo," referring to Julian's massage sessions. Gumaan at masaya si Julian, sumagot, "Oo tatay, syempre." "Opo, Itay, magpapaalam na po ako kay Florencio at babalik na ako sa kwarto habang tinatapos mo ang iyong kape." Sa sandaling umalis si Alexandre para magtrabaho, ipinagpatuloy ni Julian at ng kanyang ama ang kanilang mga gawain sa mga klase at paggamot. Kinagabihan, namasyal si Daniel at sinamantala ni Julian ang pagkakataon na pag-usapan sa kanyang asawa ang posibilidad na tumira sa kanila ang kanyang ama. Pagpasok ni Julian sa kusina, napangiti siya ng masarap na bango. "Blanca, anong niluluto mo?" "Napakabango." Excited na bulalas ni Julian. Si Blanca na nakatalikod ay sumagot sa nanginginig na boses, "Ang paborito kong karne ay iniihaw sa oven." Napansin ni Julian na halatang galit si Blanca at humarap sa kanya. "Blanca, anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" Nag-aalalang tanong niya. Blanca, between sobs, confessed, "You understand. Your father is getting married. And for a moment I thought he liked me too." Sinubukan siyang aliwin ni Julian. "I think you're getting ahead of yourself. Let's wait and see what he tell us. I'm sure Blanca will be fine." Pinunasan ni Blanca ang kanyang luha at sinubukang ngumiti. "Julian, salamat sa pagpapatahimik mo sa akin," sabi ni Blanca na bahagyang ngumiti. "Pero tama ka, kain na tayo bago ko kainin ang mesa sa gutom."
Mabilis na iniba ni Julian ang usapan at kinumbinsi si Blanca na lumapit sa mesa. Look, it's such a beautiful day outside. How about a glass of wine to relax? Mungkahi ni Julian, sinusubukang pasayahin ang kapaligiran. Ang amoy ng pagkain at ang sikat ng araw sa labas ay nakatulong sa pagpapasigla ng lahat na nangangako ng mas magaang araw na puno ng mga bagong pag-asa. Determinado si Blanca na huwag uminom sa trabaho at mariing sumagot, "Hindi ako umiinom habang nagtatrabaho ako." Julian, with a friendly look, tried to convince her. Pero Blanca, you live with us and help us all the time. Minsan, masarap mag-relax ng konti. How about just a glass of wine? Nag-alinlangan si Blanca, ngunit kalaunan ay sumang-ayon na may nahihiyang ngiti. Sige, konti na lang. Nagsalin ng alak si Julian at umupo ang dalawa para mag-enjoy sandali. Gayunpaman, biglang tumunog ang doorbell. Sino kaya ngayon? Nagtatakang tanong ni Blanca. I'm not expecting anyone, she added. Bumangon para buksan ang pinto. May nakatayong lalaki na may hawak na bouquet of roses at isang box. Dear Blanca, accept these flowers and this ring as a request to be my wife. Anya sabay abot ng regalo na may ngiti sa kaba. Walang imik si Blanca. Hawak ang kahon na may luha sa mga mata. Para sa akin ba? Tanong niya habang nakatitig sa singsing na maganda at makintab. Medyo nanginginig isinuot niya ang singsing sa kanyang daliri habang naghihintay sa kanya ang lalaki. Ibig sabihin tanggap mo? Nag-aalalang tanong niya. Lumingon si Blanca kay Julian. Naghahanap ng tanda ng suporta. Julian, with a reassuring look, said, "Of course, we can plan the wedding when I'm better and can walk more easy." Blanca, beaming, replied, oo nga pala. Then let's wait. Nakahinga ng maluwag at nagpapasalamat ang lalaki. Pagkalipas ng 2 buwan, gumagamit na si Julian ng tungkod para makalibot na iwan ang kanyang walker. Lumipat si Daniel Domingo sa bahay ni Julian at nakasama si Blanca, ngayon ay magiging asawa niya. Isang gabi, tinanong ni Alexandre kung paano nagkamali ang mga doktor at kung paano nakatulong si Daniel. Ipinaliwanag ni Julian na ito ay isang maling pagsusuri. Akala nila spinal tumor yun nung herniated disc lang. Nagpasalamat si Alexandre kay Daniel, ngunit pinaalalahanan siya ni Julian na ginawa ng lahat ng kanilang makakaya at ang pinakamahalagang bagay ay ang pagbuti niya. Iniba ni Alexandre ang usapan at sinabing, "Alam mo, iniisip ko na ibenta ang apartment ko sa syudad at gamitin ang pera para makapagtayo tayo ng mas malaking bahay. Sa ganong paraan magkakaroon tayo ng mas maraming espasyo, lalo na para kay Blanca na naging malaking tulong." Sumang-ayon si Daniel, ngunit iminungkahi na pag-usapan muna nila ito ng kanilang mga asawa. Pagbalik nila sa sala, tuwang-tuwa sina Blanca at Julian sa couch, pinag-uusapan ang kasal. Ayaw ni Blanca ng malaking party, ngunit sinusubukan ni Julian na kumbinsihin siya kung hindi. "Blanca, I really wanted to be an elegant event. You have been essential to me. May magagawa ba ako para kumbinsihin ka?" Nakangiting tanong ni Julian. Tuwang-tuwa si Julian sa ideyang magtayo ng mas malaking bahay. Naisip niya ang mga individual na silid-tulugan, isang maluwang na kusina, isang komportabling sala at kahit isang opisina. Si Florencio, na nagulat sa pananabik ni Julian, ay inakala niyang masyado siyang nagmamadali. Tuwang-tuwang ipinaliwanag ni Julian na magiging perpekto ang bagong bahay para sa mga magiging apo dahil walang daycare sa lugar. Nagsimula ang konstruksyon kinabukasan at nasasabik si Julian sa posibilidad na gawing magandang lugar ang bagong espasyo para sa kanyang pamilya. Nakangiting nakatingin si Blanca habang pilit pa ring inuunawa ni Florencio ang pagmamadali ni Julian. Tumayo si Florencio na nakabuka ang bibig, hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit biglang sumabog sa tuwa ang kanyang ama. "Sa 8 buwan ay magiging lolo na ako." Halos mapaiyak si Florencio sa sobrang kaligayahan. Si Julian, na may ngiti sa kanyang mukha, ay nagpahayag na siya ay pumunta sa doktor at naghihintay ng isang sanggol. Niyakap siya ni Florencio ng may damdamin kahit na medyo kinakabahan ng malaman na ang sanggol ay darating sa pamamagitan ng cesarean section. Pinakalma ni Daniel, ang biyenan, ang lahat sa pamamagitan ng nakapagpapatibay na mga salita. 6 na buwan na ang nakalipas, naisip ni Florencio na mali ang lahat. Ngunit ang pagdating ni Daniel ay nagdulot ng malaking pagbabago. Hindi nagtagal, nagpakasal sina Daniel at Blanca na nagmarka sa simula ng isang bagong yugto na puno ng mga sorpresa para sa pamilya
nagpasya sina Julian at Alexandre na tratuhin sina Daniel at Blanca sa isang hindi kapani-paniwalang paglalakbay. Ipagdiwang ang kanilang kasal sa parehong restaurant kung saan ikinasal sina Julian at Alexandre. Ang dedikasyon ni Julian sa pag-oorganisa ng regalo ay nagpakita kung gaano siya independyente at determinado, mga katangiang lubos na hinangaan ni Alexandre. Samantala, abala sina Julian at Alexandre sa pagpaplano ng pagtatayo ng bagong bahay, pag-aayos ng mga detalye ng proyekto at paghihintay ng pagsang-ayon ni Daniel at Blanca. Halos handa na ang bagong bahay nang ipanganak ni Julian ang isang magandang sanggol na babae na nagngangalang Esperanza. Ang pangalan ay sumasagisag sa pag-asa at lakas na natagpuan ng pamilya sa kanilang mga hamon. Bagamat nagpasya silang ipagpaliban ang paglipat sa kanilang bagong tahanan, lahat ay nasasabik na simula ng bagong yugto ng buhay na ito. Ang kwento ni Julian, Florencio, Daniel at Blanca ay isang kapanapanabik na paglalakbay ng pag-ibig at pagbabago. Nagdala si Esperanza ng bagong liwanag sa kanilang buhay at ang bawat sandali ay espesyal. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ng pagbabago at kaligayahan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga video na may mga kwentong puno ng damdamin at pagmamahal.